Brothers and sisters, magandang umaga po. Brother John, napakaganda naman. Kaumpisa pa lang, yung sinabi niyo po na kung ano man, gaano kalaki ang problema natin, mas malaki po si Lord. Yun pa lang po, tapos na eh. Usapan, si Lord, ang talaga po, kahit ano pa dinadala si Lord, mas malaki po. Amen. Good morning po. Yes. Morning po, Brother June, Sister Julie. At sa inyo mga kapatid, magandang umaga po. Praise God. Ang umaga ay ganda dahil sa Diyos na napakaganda. At of course, speaking of maganda, no? Kita mo naman yung suot ni Sister Julie, oh. Naka long sleeve pa. Parang magsisimba. Sister Julie, blessed Tuesday morning. Amen. Tapos na magsimba, Brother June. Yun, no? Kaya, Every morning yan. Praise God. Ganon. Good morning po sa ating lahat. Ay welcome back sa ating mga kapatid natin, dalawa dyan. At na-miss namin kayo sa ating LSS. Na actually pupunta sana si Leno. Kaya lang talaga yung work ninyo. Yung gano'n. Sayang. Pero meron pa naman. Ganon. Yeah. Good morning din, Sister Rose, Brother June, at stress sa inyo pong lahat, mga kapatid po natin. Good morning po sa inyo lahat. Pati mga kapatid natin, may maaakay na naman sila. Mag-schedule tayo ulit, di ba? Okay, at syempre po, the last but not the least. Sabi nga, the last shall be the first. Okay. Sister Rose Picayo. Amen po, amen po. A blessed day, a blessed forever. Brother June, Sister Julie, miss you, bro and Sister Gia. Miss you so much. Talagang sa kabutihan ng Panginoon, ito na naman po tayo. Pag-usapan, itaas, papurihan sa Panginoon. Salamat po. Yes. My dear brothers and sisters. Okay, at siyempre po, bagong lahat, dahil kilala na po namin ang aming sarili. Wala po kaming kakayahan, no? Kung wala po ang Diyos, wala kaming maibabahagi sa inyo. At sasayangin lang namin ang oras nyo. Kaya magtungo muna tayo sa ating panimulang panalangin upang sa ating Panginoon ay muling humiling na magampanan natin ang kanyang kalooban at ang kanyang nais at plano para sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Pangunahan po tayo ni Sister Julie. Bakit mo minahal sa tulad ko? Halipin ng mundo. Wala naman kaya ibigay, kundi sama loob sa'yo. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, yun nga po ang aming katanungan, Lord. Bakit nga po ninyo kami minahal? Kami mga taong sobrang hina, Panginoon. Sobrang lupok. Yes, Lord. At lagi pong madalas po, Panginoon, na nauuna po namin ang aming sarili at nakakalimutan po namin kayo. Yes, Lord. Hindi po namin na ibabalik ang pagmamahal nyo na ibinibigay nyo sa amin, Panginoon, at sobra-sobra po kami nagkasala sa inyo. Lord, maraming salamat again po, Lord. Salamat po ng marami sa pagmamahal nyo sa amin. Salamat po, Lord, sa unconditional love na ibinibigay ninyo sa amin, na kahit ano pa ang nagawa namin, kahit nasaktan namin kayo, nandyan pa rin po kayo at handang magpatawad sa aming lahat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kaligayahang ipinagkakaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, sa mga answered prayers na pinagkaloob ninyo sa amin at mga bagay pa rin po na nakahanda ninyong ibigay at pagkaloob sa amin lahat. Dahil napakaganda nga po ng plano ninyo sa aming lahat, na alam po namin na wala po kayong bibitiwan, isa man po sa aming lahat. At patuloy din po kami kakapit po sa inyo. Kakapit na mahigpit, Lord, para hindi po kami makatayo at makalimot sa pagmamahal ninyo na ibinibigay ninyo sa aming lahat, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa Sino Ako Family na nandyan po, Lord, para Thank you, Lord. magmahalan, Lord,
at maipakita po ang suporta sa bawat Yes, isa. Lord. Ang pagmamahal na hindi po nag-iisip ng galit, hindi po nag-iisip Yes, ng Lord. inggit, at wala pong ni isa man pong hindi maganda sa bawat isa sa amin. Na nandyan Salamat, po ang Lord. kanilang pagmamahal, Lord, ang kanilang Salamat. pag-support sa bawat isa, at kahit man lang din po sa panalangin pinansyal, nandyan po sila para tumulong, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord. Maiparamdam din po muli sa aming lahat, sa kanilang lahat, ang inyong buong pusong pagmamahal, dahil po sa mga, hindi po sa amin kami na reward, Lord, pero kailangan din po namin laging maramdaman ng pagmamahal ninyo para lagi po kaming lumalim ang aming pananampalataya, at lumalim din po ang pagmamahal namin sa inyo at pagmamahal po namin sa mga kapatiran. Salamat po, Lord. Salamat din po, Mama Mary, sa lahat ng tulong ninyo, sa lahat ng panalangin ninyo para sa aming lahat. Lahat po ito, tinataas po namin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. At Lord, Father, pinagdarasal Son, din po Holy namin Spirit. ang mga kapatid namin may sakit, Lord, ang mga nasa panig ng karamdaman. At ganoon din po, tinataas din po namin ang kagalingan ng aming kapatid na Sister Amita Flores mula sa kanyang karamdaman. Sa matamis na pangalan po ni Jesus, ang aming kahilingan na ito. Brother John, sama mo prayer sa ate ko. May sakit Birthday din niya siya. ngayon. Okay. May birthday. At Lord, ang aming minamahal na Sister Cynthia Di Marco, Lord, dilala mo siya sa pamilya ng Sino ko, Panginoon. Unang-una, nagpapasalamat kami na nakibahagi siya ng pamilya ng pagmamahalan, Lord, at pagtutulungan. The family of love, the family of God, Sino ko family. Bless her, Lord, hindi dahil sa birthday niya sa araw na ito, kundi hanggang wakas ng panahon. I-bless mo siya para magkaroon siya ng sapat na lakas, na grasya, Panginoon, para makapanatili sa iyo. At protektahan mo siya sa lahat ng pag-atake ng demonyong kaaway. At hayaan mong maranasan niya ang buhay na kasiya-siya sang-ayon sa iyong pangako na nagparito ka upang kami ay makaranas ng buhay na ganap. Kaya salamat, Panginoon. Ganoon din po kahilingan ko sa lahat ng aking mga mahal sa buhay at lahat ng aking mga minamahal na kapatid sa bayan ng Sino ko, Catholic Charismatic Community. Sa mandako ng mundo sila ng Lord ay naroon ang iyong pag-ibig. Sa ngalan po ni Jesus ang aming paglalambing nito. At ang lahat po'y magsabing, Amen! Okay, at tadako na po tayo sa pagbasa ng salmo po para sa araw na ito. Babasahin ito. Sino magbabasa sa English? Sila Sister Christine or Brother Edmond? Okay, babasahin po ni Sister Rose Picayo sa wikang Tagalog. Kaya handa na po natin ito yung sarili. Pang ito ay pakinggan po nating maigi, no? At sana sa ating pong pakikinig, wag lamang sana ating gamitin natin, sama na po natin ang ating puso, kaluluwa, pag-iisip at buong lakas. My beloved sisters and brothers, it's Tuesday today, the 18th day of November. And our psalm reading will be taken from chapter 3 of the book of Psalms, verses 2, 3, 4, 5, 6, and 7. At ito pong ating salmo sa wikang Ingles. Why, O Lord, are they multiplied that afflict me? Many are they who rise up against me. Many say to my soul, there is no salvation for him in his God. But thou, O Lord, are my protector, my glory, and the lifter of my head. I have cried to the Lord with my voice, and he has heard me from his holy hill. I have slept and taken my rest, and I have risen up, because the Lord has protected me. I will not fear thousands of the people surrounding me. Arise, O Lord, save me, O my God.
brothers and sisters, the word of our Lord. Thanks be to Thanks. God. Thanks be to God. God. At ito po sa wikang Tagalog. Dear brothers and sisters, hanapin ang salmong tugunan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo, ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawa. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon ng aking tawagin. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako ay humimlay, God na katulog. Ligtas na nagising ang iyong pinupop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway, pasukuin mo. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Diyos. Ay Lord, Oh, hallelujah. Hallelujah. Woo! Praise God. Many rise up against me. Many are saying to me, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are my shield, my glory. You lift up my head. And when I call out to you, you answer me, O Lord, my love, my God. Hallelujah. Oh, praise God. Woo! Nakakaiyak na naman. What a beautiful word from our Lord. Assurance from above, from our God, from the Creator, the mightiest of them all. Wala kang dapat ipangamba. Mahal ka niya. Kaya bago pong lahat, pakinggan muna po natin sa bahagi ng awit na to. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Walang hihigit sa iyo, Panginoon. So lagi po nating alalahanin at tatandaan na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal po sa atin, na nagbabantay, no? At nagmamasid para tiyakin niya na magtatagumpay tayo sa buhay. Ang sarap pong isipin, no, na sabi nga nung original song ng Sino Ako, diba? Wala naman akong kayang ibigay sa iyo kundi sama ng loob. Pero Lord, bakit mo ako minahal? Diba? Ang sarap yung bawat umaga, no? Yung pagdilayan, diba? Yung pag-ibig po ng Diyos na kamangha-mangha. Yung mga pagbasa po natin, this is all about God's unconditional love. Diba? That His love will always be greater. Kahit anong kasalanan na nagawa natin sa mundo. Alam niyo po ako,
sobra din ang naging kasalanan ko sa buhay, sa nakaraang buhay ko. Bago po ako mahanap ng Panginoon, bago ko matagpuan ng Panginoon, bago ako nakabalik loob sa Kanya, nagkagawa na rin po ako ng kasalanan, ng pinakamabigat na kasalanan. Pero narito po ako. Pinatawad po ako ng Diyos. Katulad ni Zacchaeus, no? Sa ating ebanghelyo, diba? Ang ganda po nitong gospel na to, isa po sa mga paborito ko diba? Sabi po dito, at that time Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was. But he could not see him because of the crowd. Sa dami po ng naghahanap kay Jesus at nais na makalapit sa Kanya at nais magtawag ng Kanyang pansin, no? Ay parang nawawala na ng pag-asa si Zacchaeus kasi maliit na tao po si Zacchaeus, no? So what he did, no? He ran ahead. Isipin nyo, hindi po sinasabing he walked, but he ran, no? Tumakbo siya, no? He did not waste any time, brothers and sisters. Pero tayo, we waste so many times, di ba? Parang laging tinatamad tayo, magsimpa, di ba? Magpuntang prayer meeting, di ba? Whatever. No? Pero si Zacchaeus, no? Despite of his sinfulness, being a tax collector and a chief tax collector, my dear brothers and sisters, he ran ahead and climbed a sycamore tree. Ayaw niyang siya ay mahadlangan. Ayaw niya na hindi niya makita o masilayan man lang ang kagandahan ng Diyos. He climbed a sycamore tree. In other words, anumang obstacle, no, ay may kakayahan tayo para tayo ay umakyat at malagpasan ang bawat hadlang na pwedeng ilagay ng demonyong kaaway sa atin. So ito po ang ating tularan kay Zacchaeus. May we have the eagerness, the zeal to know the Lord, to see the Lord in our life, to encounter Jesus, brothers and sisters. And every day, every moment is a chance. It's an opportunity to encounter Jesus. And don't ever waste any time or moment that we may experience the goodness of God. At nakita naman po natin, walang nalilingid sa Diyos. Alam ng Panginoon kung anong laman ng puso ni Zacchaeus. Nakita niya ang pagsisisi ni Zacchaeus sa mga pagkakasala niya. Kaya, anong sabi ni Zacchaeus sa kanya? Jesus looked up and said to him, Zacchaeus, look down quickly. No? Quickly din halika, bilisan mo rin, bumaba ka. Umakyat ka ng mabilis, bumaba ka rin ng mabilis. No? For today, I must stay at your house. Wow, brothers and sisters. Jesus wants to stay with you in your life. Diba? Gusto niyang kasama mo lagi siya dahil ikaw ay mahal na mahal niya. Diba? Ganon din po tayo pag nagmamahal tayo. Diba? Kaya nga, yung mga minahal nating mga babae, pag lalaki ka, o pag babae, minahal nating lalaki. Diba? Gusto mong ipakasal ka para makasama mo na, no? Hanggang wakas ng panahon. Diba? You want your relationship to be intimate and to be permanent. Diba? Ganun din ang sinabi ng Panginoon, I must stay at your house. This is the desire of God, that He will be with each and every one of us, no matter who you are. Makasalanan ka man, diba? Makasalanan man ako na katulad ni Zacchaeus, mahal pa rin tayo ng Diyos sapagkat meron siyang magandang plano para sa atin. Merong magandang kinabukasan ang naghihintay para sa ating lahat, mga kapatid. At maging kasalanan ay hindi kayang maging hadlang sa kabutihan ng Diyos kung pagsisisihan mo ang lahat ng mga nagawa mong pagkakasala sa Diyos, kapatid. God is a God of many chances.
He's not only a God of second chances, He's a God of many second chances. Kaya nga merong sakramento ng reconciliation, brothers and sisters. Take advantage of the goodness of God. Take advantage of the mercy of God sa pagitan ng sacrament of reconciliation, yung kumpisal sa pari, mga kapatid. Ito ang palatandaan na handa tayong patawarin ng Diyos. At nakita dito natin ang pagsisisi ni Zacchaeus. Hindi lamang panglabas ang kanyang pagnanais na lumapit kay Jesus. Maging ang puso niya, maging ang kanyang kaluluwa ay nais makipag-isa kay Jesus. Kaya ang ganda ng sinabi ni Zacchaeus, "Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor. And if I have extorted anything from anyone, I shall repay it 4 times over." At ito napakaganda na sinabi ni Jesus, "Today, salvation has come to this house." So nakita po natin, God does not want only to save you, but your household. Hallelujah! Woohoo! Damay ang mga anak mo, damay ang mga apo mo, ang mga mahal sa buhay mo ay nais idamay ng Diyos sa kaligtasan, mga kapatid. Lahat ay nais ng Diyos sakupin. Lahat ay gusto ng Diyos isama niya sa langit. Pero hindi kanya kayang pilitin. Hindi kanya kayang pilitin, kapatid. Ang hinihintay lang niya ay ang iyong matamis na oo. Sabihin mo sa kanya sa oras na ito, "Yes, Lord, I want to be with you, not only now, but forever and ever. Amen." Amen. Sister Christine, good morning. Good morning po again, brothers and sisters, Brother June. Napapatahimik ako talaga po sa mga sinasabi niyo, Brother June. Kasi nanonood talaga pag salita talaga ni Lord, no? Yeah. Brothers and sisters, kahit sino, gaano ka bato, siguro Brother June no? Talagang lalambot yung puso. Malambot pa kaysa sa mamon. O sa bulak, di ba? Di ba nabanggit ko na nga sa inyo, Brother June, mga kapatid, kung gaano ako kabato dati Masakit mo. Ang papa ko po, nung nagalit ako sa kanya, 10 taon ko po siya hindi kinibo. Si Lord lang pala talaga. Tama ka, Brother June Yes. Ang hinihintay lang naman talaga ni Lord sa atin, yes I know, brothers and sisters, we are experiencing, kinakaharap natin ng mga mabibigat na sa hamon sa buhay natin. Yung tamang-tama nga po ito sa ating salmo ngayong araw na to, "The Lord upholds me." Upholds, Brother June, Yeah. parang in layman's term, si Lord ang bahala sa atin. Oo. Kahit ano pa yung dinadala mo, kailangan nga lang talaga natin ay oo. At saka kaya kunyari ako sa buhay ko, hindi ko pwede ipagmalaki na tinawag ako ng Diyos 1995 at hanggang ngayon, no, naglilingkod pa rin ako. This is 3 decades. Pagmamalaki ko ba yon? No. Dahil sa Diyos yon, yung sinasabi ni Sister Christine, He upholds, di ba? Siya ang may hawak sa iyo. Kasi kung tayo lang ang may hawak sa Diyos, makakabitiw tayo. Pero pag ang Diyos ang humawak sa iyo, permanente, hindi ka makakawala. Hallelujah. Amen, amen. Totoo po, Brother Jude. Totoo, brothers and sisters. Actually, Brother Jude, kasama palagi yan sa prayers ko po. Prayers namin po, Lord, kung kami lang po, pag kami humawak sa inyo, makakabitaw kami Please never permit us to be separated from you. Amen. Yeah. Every day, That's every true. day. Kasi pag tayo lang, mga kapatid,
if we take credit for yung sa pag-lapit na we yung sabi mo nga, Brother June, we are in trouble. Kapag ang ating mindset, we are in trouble. Tunay na si Lord. Si Lord lahat to. Si Lord. Yes. Yes po. If I may share po, recent lang po. Nung nagkaroon ako po ng pneumonia, Brother June, I was really, hirap na talaga ako po. Hirap na talaga ako. Akala ko talaga, hindi ko na kaya, hirap na akong huminga po. Tapos grabe. po, ang masakit pa po nun, wala po akong makuhang kapalit sa ospital. Sabi ko nga, wala pong papasok, hindi naman po pwedeng pabayaan ng mga pasyente. So, napilitan akong pumasok ko. Sabi ko nga po habang hinahatid ako ni Brother Edmond sa ospital. Sabi ko, sige Lord, sabi ko, hindi naman niyo ako papabayaan pumunta sa isang na mapapahamak ako. So Lord, if you are allowing me to go to work, there must be may purpose yun po. At meron akong mission na magagampanan doon. So, blindly I said yes. Pwede naman po akong umano talaga na hindi ko kaya, hindi ako makakapasok. Pero sige, nung walang makakapasok, sige, yes Lord, sige, papasok ako. Nung pumasok ako, Brother June, that night, may dumating na pasyente mga midnight. A mother na found by her daughter, yung mga anak niya po, na coma. Hindi na daw po nila magising-gising. They just had dinner, tapos dinala na nila sa room. Sabi lang, masakit ulo. And then when they were waking her up ng mga hindi na magising, naririnig nila ang lakas ng hilik. I received her po coma, tapos tumigil pa po yung tibok ng puso. I resuscitated her. Tapos I told, nung nagawa ko na po lahat yung ko, pagod na ako ron po, madaling araw. Pumasok na ako sa call room, pumasok na po ako sa station, naggawa ako ng orders ko and all. And then papasok na sana ako po sa call room ko. Sabi ko, I thought nagawa ko na yung yung trabaho ko. But I saw the children po, the relatives, nandun po sa labas. They felt defeated po. They really felt down. Nandun nga po sila sa monoblock, hindi nila alam paano sila uupo dun sa upuan po eh. So I felt this urge. Sabi ko, sige, pagod na gusto ko na magpahinga. Lumabas pa rin ako po. Kinausap ko sila po. Tapos sabi nila sa akin, isa lang po tinanong nila, Doktora, sabi niya, may pag-asa pa po ba si Mama? And then I told her, yung kapit niya po sa kamay ko, sabi ko, Ma'am, if you are going to ask me kung may pag-asa, sabi ko, ito pong doktor niyo mismo po, nakaharap ninyo. Ito po, if you would have seen me 2 years ago, binubuhat na lang po ako ng asawa ko. Hindi na po ako nakakatayo. Because I told her I have breast cancer. There was a point na hindi na talaga ako nakakabangon. And it is by God's grace and awa, milagro na nandito ako sa harapan mo. And then they all started crying po. And yung mata nila po, from being defeated, nagkaroon sila ng liwanag po. Nagkaroon sila ng hope. They started praying. I told them, sige po, manalangin tayong lahat po. And then they told me po, maraming salamat, Doktora, ha. Maraming salamat kasi hindi naman po sila ganun talaga kay Lord po. Pero what happened to their yung pong sa nanay nila, sabi po nung sa akin, thank you, Doktora. Nilapit mo ulit kami kay Lord. Sabi niya, thank you po for blessing us. Sabi ko sa kanila, thank you po rin. Thank you po sa opportunity na napalapit po ulit kayo kay Lord, napakilala ko kayo kay Lord. Brother June, alam mo po, sabi ko, Lord, thank you po for using me as an instrument na mailapit ko po kayo, na nakabless ako ng kapatid. And alam mo po, Brother June, same day, same duty po. Anong kinaumagahan po, after a few hours, mga 5 a.m., may dinala po na pasyente, nalunod naman po, dinala niya, an elderly too. Okay. Dinala po nung daddy, yung asawa niya po,
Kasi daw po, kakalabas lang ng ospital. Same din po, pneumonia. Dinala niya sa beach para makasimhot daw po ng hangin na dagat. Kasi sinabi daw po sa kanila yon. And then nalingat lang po siya na walan pala ng malay. So nadapa sa beach. Ah. So na ano pa, pabuti nakita niya agad po. Ayun po. So, Brother June, nakita ko po yung lolo. Sobrang iyak niya. Sobrang iyak niya po talaga. Grabe, Brother June. Sa tagal ko pong nagre-resuscitate ng mga pasyente, ilan na po ba ang code ko yung mga dead on arrival. Pero sobra talagang nung asawang lalaki. Kaya po, kahit po 30 minutes na. Actually, Brother June, 30 minutes is too much already po. Kasi po, pero sabi ko talaga po nung nagre-revive ako, tuloy natin. I was praying. Sabi ko, Lord, pumikit ako po. Sabi ko, Lord, please, sabi ko, para niyo na lang pong awa dun sa husband. Please, sabi ko po, please send your Holy Spirit right now. Please, give life to this patient. Para niyo na pong awa. Brother June, I really wanted to share this po sa lahat sa inyo. And after saying that, bigla po tumibig yung puso niya. Praise God. Yeah. Which is really, really impossible na po. Believe me, I know Brother Ryan would know that, and all the doctors. It's really impossible for more than 30 minutes, actually 40 minutes na po flatline. And biglang tumibok yung puso niya, nagka-BP yung pasyente ko. Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko nga, Brother June, nung hindi ako pinamad, nung earlier po that day, nagka-bless ako ng pamilya, hindi talaga papalugi si Lord. Tignan niyo po yung ginawa niya. Pinakita niya sa akin na, anak, hindi kita pababayaan. Nandyan ka. Just tawagin mo lang ako. Isang panalangin away lang ako. Nandyan ako. Oo. Nanghihina ako noon. Pero ako ang lakas mo, anak. Ako ang lakas mo. So kahit ano pa, Brother June, yung first patient na dumating na yun po, he used me to bless those families. Yes, that's right. Hindi nagpatalo si Lord. Binless niya ako to witness that miracle. Yeah. To witness that. Brother John, first time kong tinry yun na Lord, please Lord, give me a miracle right now. Please, I want to show yung awa ko talaga. And I got it. Yeah. I prayed for a miracle and I got it again. Brothers and sisters, kahit ano po talagang problema na kinararating nyo, it's just a prayer away. Believe me po. I really wanted you to hear this story because po, bilang doktor, napakahirap po talagang paniwalaan. And yung galak ko po na lumabas ako at usapin yung daddy po na your wife's heart is beating again. Pero we have a long way to go. So we will pray more. We will pray harder para po makabalik si wife niya. And true enough po, wala po kasi silang pera din, hindi po sila ganun ka-well off. So I tried calling all my friends po. Sabi ko, please, tanggapin niyo naman siya sa government hospital. I used all my connections, Brother Jonathan. Ako na nagmamakaawa. Please, receive this patient. And sa tulong ni Lord po, my God, tinanggap po siya sa isang napakasikip na hospital po dito sa Cavite. And ayun po, nalipat din po siya. And I think po na she's doing well. Salamat sa Diyos. She's doing better po. Marami talaga pong salamat. At sobrang dakila ni Lord, Brother John. Wala talagang pagkukulang si Lord sa buhay natin. Kahit pa nga tayo na po yung nagkukulang, siya pa yung pilit na lumalapit sa atin. Yun po, brothers and sisters, I hope po, meron po kayong napulot kahit ano po, doon po sa storya ng pasyente kong yun. Salamat po. Pero pag if I may suggest, pag mga ganong cases, no, lagi mong ibigay yung almusal mo natin o yung banalitang hapunan, no? Yun importante kasi yung kasi ikaw
bukas, no, ng opening sa buhay nila para makapasok si Lord. Pero kailangan may food eh. May kailangan pakainin 'yun eh. I-maintain 'yun, no, kasi otherwise magda-die down 'yun eh. Manlalamig din 'yun. So kailangan ng sustenance. And that is what this live stream is for. Kasi araw-araw ito, Monday to Friday. Kaya wala naman nailapit dito sa live stream na hindi nila naranasan ang sustenance mula kay Lord, no? Na nagpasalamat sila na yung imbitasyon ng kanilang kakilala ay tinugon nila. Kaya hanggang ngayon kasama pa rin natin sila rito at mga nagbabaga pa rin hanggang ngayon, di ba? Kaya importante 'yon, no? When you always in your ministry, sis, no? Always tell them kailangan nyo ang sustenance. So ito yung aming, hindi naman natin pinipirahan ng mga tao eh, no? No, we just want to help, no? God knows what's inside our heart. Hindi naman para subikat ang sino ako, hindi, para makatulong lang tayo sa ating Panginoon, no? Na makapanatili ang mga tao. Please don't forget to lalo na may utang na loob sa iyon, no, ha? Kausapin mo with all sincerity. Ito yung community, no, na nag-start ng spiritual life ko. Kung ano nangyari sa akin ay mangyayari din sa inyo. Ito yung community na tumulong sa akin to sustain me at up to now, 'di ba? Na kaya kung pwede, ito yung pamana ko sa inyo. Be part of this Sinoco family. Ako ay isang buhay na patotoo. Brother Edmond. Morning po ulit, brothers and sisters, Brother June. Nung binasa ko po yung Brother June, yung Psalm, naalala ko po yung yung sarili ko, no? Minsan po talaga yung mas nakafocus tayo kung ano yung sinasabi pong mali ng iba sa atin, ano po yung mali na nakikita natin. Minsan doon tayo nakafocus instead na kay Lord tayo nakafocus po, no? Lagi ko pong naririnig kay Sister Christine kapag may ginakausap siya. Ngayon yung we're not everyone's cup of tea. Diba, kahit ano pong gawin nating tama minsan, meron pong magdi-disagree. Kahit minsan nga po sa social media naman, kahit mali na yung ginawa mo, may nag-a-agree sa'yo. Yeah, totoo yan. Di ba po? So, dati po kasi Brother June, walang yung alam niyo po yung mga kaibigan ko. Hanggang ngayon naman po, wala naman pong naniniwala, no? Kasi kapag nagsasalita po ako sa kanila ng ganito, wala pong naniniwala talaga. So, instead na makita po, ma-break ako doon, magpo-focus po ako kay Lord eh. Kasi si Lord po, magbibigay ng kapayapaan no, na kampante ka pa rin, na kahit na walang naniniwala sa'yo. Totoo yan, Brother June. Peace po no. Pag narinig ko po siya, may kausap siya, albaho nakasalubong namin kaibigan niya, na, ano nangyari sa'yo? Narinig ko, brother, ano nangyari? Pagdating sa sasakyan, sasabihin niya, bakit ayaw nila mangyari? Nalulungkot. Nalulungkot. Pero naranasan ko yan, bro, no? Nung tinugon ko yung tawag ng Diyos sa akin, yung mga barkada ko dati sa mundo, para na akong kitongin. Ayaw na akong makasama. Kunyari may umpukan na lalapit ako. Hindi ako magbilang ka hanggang 20. Maya-maya wala na akong kausap. Hindi wala ako. Opo. Kaya wag ka mag-alala. Hindi kami mahalin ng mundo. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Yun nga po, no? Pag nakafocus ka rin kasi kay Lord, Brother June, meron ding hope, di ba po? Yeah. Na kahit na ganito yung tingin nila sa'yo, may comfort po eh. Yeah. Saka yung self-worth po, pag nakafocus ka kay Lord yun, meron pong ganun, no?
yun to, no? Siguro instead na tignan natin, kagaya po kay Zacchaeus, di ba, Brother June? Ang daming nagsabi, oh, tax collector yan, ganito, ganyan. Pero kay Lord siya nag-focus, di ba, Brother June? Tsaka yung ano, yung bulag kahapon, di ba? Lahat ng Opo. tao, kamaingay. And yun nga po yung, yung comforting din, Brother June, no? Alam niyo po, meron po akong isang kaibigan na nag-birthday siya, kinausap ko. And magkikita po kami. And pag nagkita kami, open po siya na kinausap ko na tungkol nga po dito sa community. And yun, sobrang saya ko, Brother Jude. Kaya minsan kahit na yung hindi ko lang sinasabi ng mundo sa akin na na wala ka ng pag-asa, ganito. Di ba, Brother Jude, lagi kong sinasabi yun dito na parang kahit anong gawin ko, bakit parang wala akong madala. Ngayon, feeling ko, Brother Jude, ito na yung ni Lord sa akin. No? Kaya instead na mag-focus tayo sa mga mali, mag-focus tayo lalo kay Lord, mga kapatid. Amen. Thank you po. Pero sabi ko sa kanya, Brother June, wag kang masasaktan if mamaya kasi they are just saying yes. Parang hindi ka mapahiya. At least sabi mo nga sa amin, Brother June, tanim lang ng tanim. Tanim ng salita ni Lord, tanim ng tanim. That's And who knows? Believe ako po, brothers and sisters, 2009 tinanim ni Brother Ryan, 2019 po namunga. Ganun po katagal. Ngayon po, magkikita kami, Brother Jun, and hoping kasama ko si Sister Christine. Hoping po na mabitbit ko siya sa community natin. Yeah, yan ang gawin nyo, no? Kasi dito yung community, no? Ito yung facility na binigay sa atin ng Diyos for our group. This is the place where they can grow. Kailangan kasi continuous to be exposed to the Word of God. Otherwise, wala yun. Parang nagtanim ka na hindi mo dinidiligan, mamamatay din yung tinanim mong yon. Kaya mas marami pong tattoo yun sa kanya. Yeah. Actually, Brother Jun, one of my best friends po at siya po yung gumagawa sa akin. Tingnan mo ito si Sister Bing, no? Saka si Brother Arman. Tingnan mo yung prutas ng kanilang relasyon, no? Parang naging vineyard yung pamilyang ito. Isipin mo ang father ni Sister Bing, kasama na natin ngayon, no? Hindi nag-absent siya. Ang mother niya, ang tita niya, ang mga anak niya, at yung mga anak niya, may akay din. Si Sister Ardea, may akay na 3. Diba? Kaya tanong ko, kayo, asan ang akay nyo? 10 taon na kayo sa sino ko, wala pa kayong akay kahit isa. Diba? Daig pa kayo ng bata. Daig pa kayo ni Ardea. Diba? Saan ang bunga? Diba? Ba't hindi na bunga? Diba? Ang kaligayahan ng Lord kasi, no, magkapagpalapit tayo ng mga kaluluwa sa Kanya. Diba? Alam niyo naman, hindi naman natin pinipirahan dito. Huwag kayong magdala kung nakikita nyo, pinipirahan ko. Mapapahiya lang kayo, di ba? Hindi naman natin pinipirahan, di ba? Kaya ito para lang kay Lord ito, di ba? Itong panyaya ko, itong aking pagmumungkahi sa inyo, hindi para sa akin to. Isipin nyo, gusto kong sumikat. Hindi. Mahirap pag sikat. Pag naihi ako sa kalye, hindi na ako pwede umihi sa kalye. Kung si Brother Jun yung umihi sa kalye, si Mike Bilat, di ba, pwedeng umihi sa kalye pag naihi? Hindi na makakaihi sa kalye. Sa pantalo na lang yun, iihi. Pero ako, pag iihi na ako, pwede akong umihi sa kalye. Kasi wala naman nakakakilala sa akin Di ba? Diba? Kaya, don't ever think na kaya gusto kong magdala kayo ng mga tao, gusto kong sumikat. No, that's not for me. Si Lord ang pinasisikat ko rito. Sister Julie. Amen. Alam mo, Sister Christian, Brother Edmond, talaga yung nakita ko, yung desire kasi ng puso niyo. Yung desire ng puso mo yung mangyari. Ganun talaga papanamdam ni Lord, yung mangyayari talaga yung desire ng puso niya. Parang nangyayari nga din sa CLSS natin na yung desire talaga ng puso.
ang daming hadlang eh. I-share ko lang. Bago natuloy yan, talagang puro hadlang ang nangyari. Yung wala ng place, hindi po pwede, gano'n, ang daming nalipat, tapos tumaas ang price, tapos bumaba. Pero talaga iisa ang gusto ng Diyos na matuloy ito kahit ano pang hadlang. At nakakatuwa naman din ang kabutihan ng Diyos. Kasi, Brother John, magpapasalamat lang ako. I-share ko lang muna na kasi nga dahil sa mga tulungan ng kapatiran, makikita mo yung love ni Lord at love ng bawat isa. Unang-una na, si Sister Consuelo na walang tigil din kami ng Teka, nais ko lang munang, baka makalimutan ko eh. Si Sister Fe. Ipapasok kita doon. Oo, si Sister Brother Fe, June. no? Siya pala may dala nung masarap Tilapia. na inihaw na mga tilapia at saka buro. 10 kilo po yun. Pero una yun, Brother June. Dapat At saka hindi si Brother makakasama yung Castaman, asawa niya. Si Brother Oo. Castaman, may dalang kuhol na isang katutak din na kuhol na ginataan. Oo. Sila And of course, yun. Kasi, meron din iba. No, teka mo na, Brother June. So, ikwento ko lang si sige, Sister Fe at Okay. saka si Brother Ses. Yan nga, yung asawa niya. Kasi, alam ko na-excite ka nga. Kasi gusto ko lang talaga, unang-una, sabi nga ni Sister Fe, hindi makakasama ang asawa niya. Kasi nga, meron silang yung sa ano nila, marami i-harvest. So, hindi maiiwan. harvest Sabi time ni nila. Sister Fe, sabi, ang dami na nating utang kay Lord. Iwanan mo yan, hindi po pwedeng hindi tayo umaten. O, di ba? Yung mga ganun. Tapos sabi niya, sige, attend sila. Tapos sabi niya, dagdagan mo ang dadalhin mong tilapia para makakain ng lahat. Yun, Ang di ba? daming tilapia, Tapos eh. pinalinis niya pa, Brother June. Pinalinis pa ni Darling yung kanyang mga tilapia para makarating. Di ba? Yun na lang yung doon. Pinaghirapan nila. Tapos gumawa sila napakaraming kuhol para sa ating lahat. O di ba ang ganda yung mararamdaman mo talaga yung love ng bawat isa. Yung ganun. Yeah. Tapos yung mga tulungan din na magkakapatid. O sige, ipasok mo muna yun sa'yo. Hindi, pati yung hindi ko lang masyado matandaan din lahat, no? Kasi for instance, ang naalala ko Si Brother Herming, 10 kilong hotdog yun, hotdog ang pinadala niya sa atin. Okay. Kasi siyempre sister wife niya, Sister Rosie, no? Tsaka di ba sabi, nag-PM sa akin yata si Brother Alvin, ha? Si Brother Rene, Oo. daw siya ng parang chicken wings. Parang Yes. Madami nagdala ng food, Brother John, yung kasi kanya-kanyang baon. yung baboy na parang adobo. Sino nga ang gumawa nun? At teka muna, Brother John, huwag natin isi-assist yung kasi marami talaga silang nagdala ng food. Ang pinakaano lang natin, yung nag-exert ng effort na para lang sa kabuuan, yun. Pero salamat din sa lahat nagdala ng mga pagkain. Pero lahat naman nag-share eh. Lahat share. Lahat naman inilagay naman lahat yung food na pati yung mga manok, yung ganon. Yung mga manok, may kanya-kanyang dala. Oo. Pero yung dala nila for themselves Dinagdagan nila. sobra para sa kailangan nila. Kaya nag-share, no? Tama ka, hindi ko na mababanggit isa-isa kasi hindi naman perfecto ang aking memory. No? Baka may ma-miss ako at may magtampo pa. Pero talagang happy ako sa naramdaman ko na generosity ng bawat isa na who wanted to share, no? Yung anong meron man na nadala nila, no? Talagang nakita ko, halika, share with us ito, manok dito, ito, kung ano-ano, baboy, lahat na. Sister Terry din, nabanggit yun na nga kahapon. Pero natuwa ako sa kanya kasi Brother John, ang dami niyang bit-bit na pagkain na mag-isa lang siya na nag-commute. Di ba? Parang bulag ka na nga, magdadala ka na madaming pagkain para ma-share. Madami siyang dala, so hindi kumain ng lunch yun. Yeah, pero kita mo naman yung binless din. Yung araw na yon, di ba, nagsabi niya, pagtingin niya ng cellphone niya, may pumasok na pera na naman. May reward agad si Lord, di ba? Sabi niya, may kapalit agad. Sister Terry, kita ni Lord talaga yung mo, kahit bulag-bulag ka. Sabi ko, kahit na nahuhulog na yung inaalalayan mo sa upuan niya,
Kasi naalalayan niya yung nakapiring, bulag din siya. So, yung uupuan niya, konting upuan na lang, matutumba na yun. Pero sige, sabi nga namin, hayaan natin kasi yun ang kaligayahan niya para maramdaman niya yung love ni Lord sa kanya na nagagamit ka pa rin kahit may problema pa yung paningin mo. So, di ba nakakatuwa? Eto, share ko lang kasi ang ate ko, papasalamat ako kay Lord kasi na-invite ko nga siya. So, sabi ko, bakit wala pa, hindi pa dumarating? Yung pala yung umagang yun, nag-choke ang mother ko. Kumakain sila. Biglang, hinahadlangan talaga ang ate ko na pumunta. Nag-choke ang mother ko, nangingitim na, hindi na nila alam kung paano gagawin nila, tatakbo nila sa ospital. Sabi ng ate, paano pa sila makaka-attend? Siyempre, nandun yung mother ko. Alam mo talaga, si Lord talaga tutulungan. Tapos nahimas-mas na ng mother ko, tapos biglang nakahinga. So, doon sila nagkaroon umalis pa rin ang ate ko, iniwan niya pa rin ang mother ko na tinuloy niya pa rin yung pag-attend sa LSS natin, di ba? May akay pa naman siya. Di ba? May isang akay pa naman siya. Oo, si Cecil. Tapos di sila matutuloy. Di ba? Sabi ko, ang galing mo talaga. Sabi ko, gano'n. Tapos, anyway, yung salamat din ako na naging okay din yung mother ko. At nagpapasalamat din ako, Brother Jun, sa mga nag-sponsor sa mga iba nating kapatiran. Yung walang pambayad ng 295. Oo. Walang pambayad at yung anong tawag doon, in-offer talaga nila. Banggitin ko na kasi ito naman sila. Sister May, Sister Elisa, Sister Terry, Sister Lani, Sister Sue. Yun. Nakatulong pa rin kayo. Sister Sue, nakakatulong pa rin siya lagi sa atin, sa community natin. At salamat sa mga tulong niya sa mga kapatiran natin. Yung mga nag-offer din ng financial, kahit paano nakabawi-bawi, kahit paano, Lord, thank you. Marami din kasing ginastos sa pagkain natin. Yung gano'n. Salamat. Maapaw. Overflowing talaga yung blessing ni Lord sa araw na yun. At pasensya na po at kung medyo nagulo ako doon, nagsasayaw. Alam mo, Brother John, sabihin ko talaga, sobra happy ko. Hindi sa mga party namin dito, tahimik lang ako Hindi ayoko na nang tumayo at magsasayaw, gano'n. Pero nung araw na yun, talagang sobra saya ko. Kahit siguro... Nakita naman ni Lord kasi yung pagod mo Hindi, saya-saya ko talaga. Kaya sayo ako na sayo. Parang ni-enjoy ko talaga na... Akala ko nga naloka ka Mainis yun. Sabihin ng papapil naman ni Sister Julie. Ang saya ko lang talaga, Brother. Sobrang happy ako kahapon. Kaya, yun. Sabi ko, tahimik na nga ako sa ibang mga party namin. Sabi ko, dili kanta tayo, ganyan. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Pero, si Sister Geraldine, di ba? Si Lynn Pornia. Sayaw ng sayaw Oo. Lahat naman kasi nag-enjoy, Brother Jun. Talaga nag-enjoy. So, thank you lang talaga kay Lord. Thank you kay Lord. Dahil nung papunta nga kami ng Sabado, ang lakas ng ulan Kaya mo talaga nga, nang binasdaan kami, lakas ng ulan. Yung mga pagpipigil ba? Tapos yung yung balita na malaking rally. 3 days rally. Traffic, yun nga. Sabi ko talaga kung kalaban. Hindi tayo patatalo, di ba? Sabi mo nga, tuloy-tuloy tayo. Ayun lang. Basta, thank you lang, Lord. Kaya Lord, salamat at hindi mo... thank you din, Sister Rose. Sister Rose, walang pagod din to sa kakabitbit at tulong sa lahat. Talagang kahit nahirap na siya, tumulong magbit-bit pa rin siya. So, salamat din ako kay Sister. Sister Sally, thank you din sa tulong sa akin, sa paniningil, kasi siya yung naniningil na mga pambayad ko. Amen. Pinag-uusapan ko, Sister Rose, na prayer warrior. Importante kasi sa gawain ng Panginoon. Habang may gawain, merong prayer warrior. Kahit dapat sa... Ang dami, Brother June. Nga. Ang dami nag-grocery. Lahat sila nag-grocery sa likod. Thank you din. Sabi ko nga, pabunuan niya yung prayer warrioring. No? Ganon din dapat sa Santa Ana. Meron tayong naka-assign na 2 o 3 o 4 na walang ginawa kundi mag-grocery during the prayer conference. Kasi doon lang nakasalalay ang success sa panalangin. Diba? Sister Rose. Amen po. Sobrang amen po sa inyo, Brother June, Sister Julie.
Sir Christine, Brother Edmond. Sobra pong amen, my dear brothers. Ating pong Panginoon. Talaga pong, sabi nga it is written po talaga, nasusulat po lahat talaga ng nangyari sa atin. Grabe. Wala po talagang hindi po talaga salita ng Panginoon. Sabi nga po, ang pagsubok, ang mga pagpapala, lahat po yan talagang nasusulat talagang napakahalaga. Yung in the Spirit Seminar, simula po nung nakilala ko ang Panginoon up to now, talagang dumadating po talaga ako. Minsan alam nyo nga po, sabi ko tuloy minsan, pero alam ko namang lang ako kasi pag darating po ang LSS at saka natatapos, talaga pang dumadaan ako sa mabigat na pagsubok. Totoo yan. Sabi ko po talaga, Lord, yung na-share ko na hindi narinig, brother, Lord, sabi ko, ano po, LSS po, ito na naman po. Pero sabi ko, alam ko naman po na sinabi mo sa iyong salita na kahit tayo dumadaan man sa pagsubok, pero baliwala. Bakit? Kasi lagi din po siyang nakaabang na para pagaangin, para tulungan akong masasaktan ka man. Yan, yung saya, yung kagalakan, yung kapayapaan ng puso at isip mo, ilalagay ko agad yan. Kaya kumbaga kahit natatakot tayo, kasi naalala ko po talagang lagi po akong yan nga po, na kisod po ako ng kalaban, na sabi ko nga, hindi man po ako ang naging dahilan ng pagkakasala ng aking kapwa. Pero nadala po ako dahil napapatol ako. Yun po bang parinig, lagi pagkaano kasi ang dinadali po sa akin lagi ba, nagpapatugtog ka, kantahin nila yun, tapos magsisip. Mga ganun po, kaya naman magpaparin. Pero tagal po pa noon sa araw-araw, tinikis po yun. Pero bago po mag-LSS, 2 araw halos, bumigay po ako. Sabi ko, Lord, sorry, dahil ikaw na nga yun kaya mo na nga yun, ba't pa ako nakialam? Kaya patawad, Panginoon, pero talagang mabuti ka. Sir, ito na po, meron na naman po ako. Sabi ko nga po, nagiging goal ko talaga, at naalala ko nga yung sabi po ninyong lahat, nating lahat, alam ko po yan, prayers conquers all. Like in the Spirit Seminar po natin, pinakita po talaga, ano po yung unang topic po lagi. Bakit po, pwede naman pong ang una salvation, mauna po, ililig sa Panginoon, kasi yun po. Pero bakit po inuna talaga ang pagmamahal ng Panginoon? Kasi nga po, ipinapakita po talaga ng Panginoon, yung pagmamahal, yung pagtutulungan, na kahit nasabi natin, ako nga po, na-bless ako ng sobra, sa kabila nung gumastos po ako, nagtingin po ako na matutulugan kasi pumunta na po ako ng Friday ng gabi. Kasi alam ko, hinihintay po ako ni Sister Bing, Sister Sel, may sasakyan. Nag-ano po kami niya, nag-arkila po kami. Kung nahuhuli po ako, pati po sila damay sa akin. Batangas, mag-ano ako ng umaga, nasabi pa po, may rally, sabi ko, Lord, anong mangyayari pag nahuli ako? Malibang mag-sarili ako ng commute, mahuli din lahat sila. Paano kami pag dumating, talagang napakahalaga po, my dear brothers and sisters. Ako po ay bunga ng Life in the Spirit Seminar. Dahil dito po talaga nalalaman natin, ikaw pala ay nilikha para paglingkuran ng Panginoon. Hindi po paglingkuran ang kanino pa man. Kaya po talagang napakabuti. Nag po ako sa isang tutuluyan, wala akong kasama. Sabi ko, kailangan na yung malaki po, mataas yung kanilang pero sabi sa akin, Brother Rasman, i-book kita kahit alanganin. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Nung na-i-book po ako, 50% off. Kung ano yung lawak ng tinulugan ng mga malalaki ang bayad, ganun din po ang lawak ng tinulugan. Sabi ko po kay Sister Sel, sama na kayong mag-ina. Hindi na po pwede late na, alas 12. Sabi ko po sa close friend ko, sige na naman, kahit andyan apo mo, samahan mo naman ako, wala talaga ako. Hindi ako natatakot, pero gusto ko may kasama. Sinamahan po ako sumatotal at po namin. Kami po ang nauna sa inyong lahat na dumating sa LSS. Sabi ko, Lord, napakabuti mo po talaga. Pagmamahal mo sa bawat isa. Hindi, noon pa, tayo po'y nahadlangan na, dapat 7-8 tayo, pero hindi. Naman, umuulan po talaga, bitbit ko po yung mabigat ko pag, dahil may Bible po, kaya mabigat, hindi po dahil po talaga po mabigat ang Bible. Sabi ko, ba't na po ganito, pag ang Bible bubuhati mo, parang ang bigat-bigat niya. Ito pong Bible na ito, bigat-bigat po niya. Sabi ko, ito lang ito, pero talaga pong
Kasi nga po ito yung salita ng atin. Hindi po mabigat dahil kundi mabigat po dahil punong-puno po ito ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya naniniwala po ako, sabi nga po ni Sister Christine, ni Brother Edmond, kayo po Sister Julie, our servant leader, ba, pagmamahal lang po talaga ng Panginoon. Sabi nga po, lagi na lang po natin ang mga kapatid natin, ayaw man nila maniwala, sharean pa rin po natin, bahala po ang Diyos dito. Bahala ka po, Panginoon, dalhin mo po sa iyong lahat sila sa paglilingkod. Salamat po, pagpalain po lagi tayong lahat. Salamat po. Kamangha-mangha talaga ang Diyos. Isipin mo, no? Nag-uulan yun eh, di ba? Yun yung mga may-ari ng instrumento, yung sound system, drum set, di ba? Problema sila kasi yung lalakaran nila baka madulas, mabibigat yung mga sound system, di ba? And yet, di ba, nung bandang tanghali, di ba? Nakita mo itong litratong ito, nagpalitrato yung marami tayo, di ba? Nagpalitrato. Saan yan? Sa labas yan di ba? Nandun sa labas yan, wala namang bubong dyan. Ibig sabihin, hindi na umuulan at that time. Tsaka saan ba sumayaw yung mga taga May Kawayan? Di ba doon din sa walang bubong? Kasi tumikil din nga ang ulan, di ba? Kaya makita mo yung special na pagmamahal ni Lord sa Sinoco family. Talagang makita mo na sinusuportahan niya tayo Yung unang schedule natin, although andyan lagi, no, hindi naman mawawala ang demonyo, di ba? Kasi sabi nga sa 1 Peter sabi sa 1 Peter po, keep alert, no? Like a roaring lion, your adversary, yung kaaway mo, no? The devil prowls around looking for someone to devour. Resist him steadfast in your faith. For you know, brothers and sisters throughout the world are undergoing the same kinds of suffering. So in other words, hindi tayo titigilan ng demonyo. Talagang maghahanap siya laging pagkakataon para mapigil ang gawain ng Panginoon, di ba? Ang unang schedule natin was November 8. Tapos nagkaroon pa ng miscommunication lang yon, di ba? Miscommunication. Hindi sila nakaintindihan, Sister Judy tsaka Sister Baby Magcalas Patricio. Di ba? Nagkaroon ng miscommunication. Pero, yun din, inalaw ng Diyos ng papospon. Bakit? Di ba may super typhoon? Di ba? Mag-enjoy ba tayo doon na nag-LSS tayo? Merong nag-warning ang Pag-asa, di ba? Ang Weather Bureau na super typhoon, no? Ang parating nung Sunday. So, hindi rin tayo mag-enjoy no? Kasi, kwan din tayo, aligaga, di ba? Kaya, and praise God, no? Yung 15 na yon was talagang a right timing, no? Talaga, iba talaga ang Diyos pag magtiwala tayo. Okay, Sister Christine, bago tayo magdasal. Again, brothers and sisters, sabi nga po, nung ating almusal ngayon po, ng Sunday din ngayon, the Lord will uphold us. Yes. So, in layman's term, kagaya palaging natatandaan ko sinabi ni Brother Jun, nung first time namin pumunta sa Sinoco, God's got you. Okay, brothers and sisters, God bless us po. Amen. No? Sagot ka ni Lord. Bro. Ganun talaga, Sister Rose, kapag Brother Jun, di ba? Pag may gagawin, pag maglilingkod ka kay Lord, o may gagawin ka buti, ahadlangan kay. Alam niyo, Brother Jun, kailan ba tayo mag-confession? Bago kami mag-confession, Brother Jun, malapit na kami sa Greenbelt. Akalain niyo, nag-argumento pa kaming dalawa. yung argument namin, Brother Jun. Hindi talaga tayo tatanta ng demonyo, maniwala kayo. Hindi yung argument namin, Brother Jun, lang, kung paano namin i-rearrange yung bahay. Hindi kami magkasundo. Butik lang hindi matuloy yung kumpisan.
Nilalagay lang po yung mesa. Ang babaw po, no? Tsaka Sister Julie, ako rin po nung taco days, hindi naman po ako nagsasayaw. Pero pag sinabi ni Brother Jun na sumasayaw ko bigla. Hindi din ako nahihiya. Ayun mga kapatid, mahal po tayo ni Lord. Yes. Kailangan lang talaga obedience para maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Teka, naka-silent mode. Baka may sinasabi pa si Brother Edmond. Parang pinatayan mo, Sister Christina. Baka makaway na naman kayo. Baka may masabi pa po eh. Okay. Sige, Sister Julie. Sinensor na ni Sister Christina. Brother Jun, nung yung sabi mga, suppose talaga may bagyo yun, pero hindi dumating. Ngayon, talagang merong purpose si Lord eh. That's right. Alam mo kung bakit nga? Kasi, dapat mapupunta tayo dun sa kabila. Ang mahal, 495 yun. Nag-usap ulit kami ni Sister Consuelo. Sabi ko, sis, marami namang umukay. Sabi ko, pero parang sa kanya kasi mabigat. Parang, sana kunin na nga yung 15, 16, kasi madi-discount tayo. Magiging 295 na lang. From 495, 295 na lang. Di ba? Malaki din yung discount para sa halos 50% yun eh. Oo, ganun. Sabi ko, sige, natin, tanong ako kung sinong makakapunta ng 15, 16. Praise God, Brother John, marami. Yun ang pinaka-importante sa akin. Sabi ko nga, Lord, marami. Kasi yung kumonte, ibabalik natin dun sa 495 na okay naman sila. Yung pala ang gusto ni Lord. Talaga meron talaga siya magandang ibibigay sa atin. Nakakatuwa pa, Brother John, dahil ang music ministry mo, ilan na lang ang pupunta. Sabi gano'n, 4 na lang sila, 5. Sabi ko gano'n, ba't nagkaganon? Kasi Dapat nga, na lang yung sound system, yung maliit na sound system. pati sound system, wala. Praise God, kumpleto sila. Saka dapat nung acoustic na lang yung gitarang gagamitin nila. Oo, yun. Kasi walang drummer. Yun. Talagang, planchado ni Lord. Parang, sabi Kasi, nga kay Zacchaeus, maraming hadlang. Alam mo kung bakit, sis? Kasi nag-leave na sila sa mga opisina nila. Yes, sa 8 and 9. For 8 and 9. Kaya nung napuspone yun, talaga, maniwala kayo, disgusted sila. Gusto nilang umiyak. Diba? Kasi nakapag-leave sila eh. Paano pa sabi ni Sister Julie, sa 15, paano kami nakakapunta doon? Ay, naka-leave na kami nung 8. But Yes. praise God, no? By the grace of God, talagang naka-leave ulit sila. Desire ng puso nila inapprove talaga. pa rin, no? Kaya, sabi Na ko, sige, balik makapunta. natin yung original na plano. Aarkila tayo ulit ng professional na sound system. Kaya may mga pa kami, di pa usok-usok Yes. pa. At saka ang spotlight sa mga lighting na iba-ibang kulay. Talagang God is good. Sister Rose? Amen. Saka, thank you nga, Sister Consuelo, kasi niya yun isa sa week pa, honor yung kanyang manugang. Ganda Anong bigay ng mga maganda yung discount lugar. sa atin. Thank you. Thank you doon sa tinulugan ko, sis. Salamat. Sister Rose? Amen po. Salamat po talaga sa Panginoon. Yeah. Hindi nga po alam man natin yung mga sitwasyon, pero higit pa rin po ang kaalaman ng Panginoon. Kaya nga po, kahit ako po naniniwala naman ako at that time, yung 8-9 natin, alam ko, ewan ko, talaga pinandun yung faith ko. Maraming beses ko na po talaga napatunayan sa Panginoon. Yun po yung talagang isip at nais ng puso natin. Hindi po talaga matutuloy ang bagyong yan. Pero hindi po tinuloy ng Panginoon, hindi din po yung date na yun at hindi din po yung, dahil may sigit po. Dahil alam niyang sobrang pagmamahal po talaga sa mga anak niya. Yeah. Kaya nga po, panghinayangan po natin, pag nawala po tayo sa ating community, wag po nating hahayaan dahil ito na po ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ito na po ang pagpapala at pagmamahal ng bawat isa sa atin. Napakabuti po talaga. Kaya sabi ko nga po, forever ang pagmamahal ng Panginoon, forever din tayong maglilingkod sa Kanya. Salamat po. Pagpalain po tayong palagi. Lalo na po ng kalakasan sa kalusugan. Thank you po so much. Amen. Praise God.
At tayo po'y magpasalamat na. Nais ko rin pala magpasalamat kay Brother Jason, no, sa pagmamahal niya, 'di ba? Hindi rin niya hayaan na ako ang mag-drive. Kundi siya nag-drive papunta doon, pati pabalik. Kumuha pa siya ng driver niya para mag-drive ng kanyang van, 'di ba? Para ma-drive lang niya ako. Gumastos siyang doon sa isang pagdadrive ng kanyang sasakyan. Kasi yung sasakyan niya ang kinargahan ng mga instrumento para makatipid-tipid yung binolunteer na lang niya yung isang van niya. Kaya Brother Jason, and to all the music ministry, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa iyong pagligtas, salamat sa buhay na And to all my beloved sisters and brothers, to all God's servant at Siloco family, pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa biyaya ng iyong pagmamahal. Laging may dahilan kami para ipagsigawan ang kagandahan at kabutihan mo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na andiyan kayo lagi para patunayan mo, Lord, na hindi mo kami pinababayaan. Sinasamahan mo kami sa paglalakbay namin dito sa ibabaw ng mundo patungo sa langit. Kaya be with us, Lord. Ikaw lang ang aming katatagan, ang aming isipan at ang aming loob. Ikaw lang ang aming lakas, Panginoon, para malagpasan namin ang mga balakid na nilalagay ng demonyong kaaway. Kaya Lord, thank you so much, Lord, for your special love for Siloco Catholic Charismatic Community. Kaya ang kinin namin, Panginoon, lahat ng panalangin nila ay pagkakaloob mo, Lord, sapagat itong paraan mo para madaman namin ang iyong unconditional love. Kaya Lord, sa buhay ng Siloco family, wala kaming gagawin kundi itaas ang kadakilaan mo. Sa ngalan po ni Jesus ang lahat ng ito at ang kasama mo na kaharit ng banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen. walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Okay, lagi tayong overtime, ha. Kaya paalam na si